A blessed Sunday to all. Welcome sa bagong buwan ng April at sa second quarter ng 2025. Kagaya ng sinabi ko last Sunday, we will temporarily end our series on understanding the Old Testament. So every quarter may bago tayong theme. So nung first quarter, ang theme natin ay book study. Ngayon namang second quarter, meaning April, May at June, ang theme naman natin ay Christian lifestyle. O sa mas simpleng pananalita ay practical Christian living. Ang aim natin ay kung papaano tayo makapamuhay ng God-glorifying and God-honoring. At basically, siyempre, magagawa natin ito kung tayo ay we will live according to the Word of God o ang Bible. No? So logical naman, di ba, na pagkatapos ng knowing, ginawa natin yan nung first quarter, ngayon naman ay living o practicing, no, para sa second quarter. Ngayong April, dahil ito ay graduation month, no, kasi nga ay babalik na ulit tayo sa June as simula ng mga klase natin, no, ay this is a month for graduation, no? At graduation ay isang simbolo ng matagumpay na pag-abot, no, dun sa goal ng bawat estudyante na makatapos sa itinakdang panahon. So ang theme natin ngayong April ay true success, no? Tunay na tagumpay. Hindi lang naman mahalaga na tayo magtagumpay. Mahalaga din ay magkaroon tayo ng tunay na tagumpay. Have you heard about the ladder of success? Hagdanan para sa tagumpay. No, na kung ikaw daw ay umakyat sa ladder of success at ikaw ay nakarating sa dulo at nakita mo na hindi pala yun ang tagumpay, no? Parang you leaned on the wrong side of the wall and then after reaching the top, you realized na hindi pala yon ang hinahanap mo, no? Kaya maganda sa pag-aaral natin ang tunay na tagumpay ay siyempre ibatay natin ito sa sinasabi ng salita ng Panginoon. So ang topic ko ngayong umaga o title ng ating short message ay Success in Reaching a Goal, no? Success in reaching a goal. Basically isang paraan para masabi na tayo naging matagumpay ay siyempre kung naabot natin yung ating goal o yung aim o yung layunin natin, no? Kagaya nga ng mga magsisipagtapos ngayong buwan na ito, no? So titingnan natin ang isang character sa Bible. Ang pangalan niya ay si Nehemiah, no? Na siya ay naging matagumpay na abutin ang kanyang goal, no? He was able to rebuild the walls of Jerusalem, which was destroyed by the Babylonians noong panahon ng captivity nila. At ito'y tinapos niya in 52 amazing days, no? Without the help ng technology o modern gamit, no? Na para sa paggawa ng walls, no? Ay natapos niya pa rin ito in 52 days. Now, dito matututunan natin ang 7 susi, no? 7 keys for Nehemiah's success in reaching his goal. So, para mas madali nating matandaan itong mga mahalagang prinsipyo na ito, ay gagamitin natin yung acrostic na success. So, unang susi sa tagumpay ni Nehemiah, no? Na naabot niya ang kanyang goal is that Nehemiah has a specific goal to achieve. A specific goal to achieve. Sabi sa Nehemiah 2 verse 5. Let's start with verse 3, no? I said to the king, let the king live forever. Why should not my face be sad when the city, the place of my father's graves lies in ruins? And its gates have been destroyed by fire. So ito na nga po, no? Na the destruction of Jerusalem, no?
by the Babylonians, especially the temple and the walls. Then the king said to me, "What are you requesting?" Para lang maintindihan natin, siya kasi ay cupbearer ng hari, no? Na ibig sabihin talaga siya pinagkakatiwalaan kasi bago minom ng wine ng hari ay pinatitikman muna sa cupbearer, no? So he is someone trusted and very close to the king, no? Nakita ng hari, malungkot siya, kaya kinausap siya at tinanong siya, no? Sabi niya rito, "What are you requesting?" Ano bang inihiling mo? Sabi, "So I prayed to the God of heaven, and I said to the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, then you send me to Judah, to the city of my father's graves, that I may rebuild it." So particularly yung walls of Jerusalem, no? Kasi nung panahon na ito ay napakahalaga ng walls, no? Para maprotektahan ang mga tao, ang mamamayan sa loob ng isang lugar, kagaya ng Jerusalem, no? So makikita natin dito, when the king asked about his request, si Nehemiah kaagad-agad sabi niya, no? Kung ano yung specific goal niya. Ano sabi niya? That I may rebuild it, or to rebuild the walls of Jerusalem. So maliwanag, Nehemiah had a definite, specific goal to achieve. Alam niya kung ano ang gusto niyang, ang kanyang goal para ma-achieve nga niya itong goal na ito. At he was able to achieve or to reach his goal in 52 days. So kung babasahin natin ang aklat ni Nehemiah, makikita niyo yan sa chapter 6 verse 15. Okay, so anong prinsipyo ang matututunan natin dito? No? So to reach our goal, we must have a specific goal to achieve. No? Siyempre, paano mo naman maaabot ang goal mo kung wala ka namang goal, di ba? Kagaya pag naglalaro ka ng dart, di ba? So mayroong dart board, at kung yung bulls ay ang gusto mong patamaan, so nandun siya. At alam mo kung saan mo dapat i-direct ang iyong dart, no? Hindi tayo kagaya ng iba na ititira muna yung dart, at kung saan tumama yung dart ay doon mo lalagyan ng bullseye. So baliktad, no? So kailangan ng specific goal. So practice, o ano ang application? O dapat nating isagawa, no? We must identify our goal so that we can reach it. So, kung meron tayong nais abutin sa ating buhay, kailangan alam mo kung ano yon. So, pangalawa, Nehemiah has undertaken the necessary steps to achieve his goal. So, ginawa ni Nehemiah ang dapat gawin to reach his goal. What were the steps that Nehemiah undertook in order to achieve his goal? No? So, titingnan natin, no? Hindi na natin mababasa yung mga verses. Number 1, Nehemiah stated his request to the king. Yun ang unang step na ginawa niya. Sinabi niya sa hari. Siyempre, kailangan niyang mamaalam. And then number 2, Nehemiah sought for help from the king. So, ginamit na rin niya ang kanyang koneksyon at nag-request siya ng proteksyon, nag-request siya na pwedeng i-assist siya sa mga gamit na kakailanganin niya. Number 3, Nehemiah surveyed the place. So bago siya magsimula, nung dumating siya sa lugar, ay sinurvey muna niya, tinignan niya muna. Pinag-aralan niya kung papaano, kung anong mga kailangan niya, no? And then number 4, Nehemiah summoned his people to join the project. Ito yung pinakamahirap, ano? Hinamon niya yung mga tao doon, no? Yung kanyang mga kababayan, na halika kayo, sumama kayo. Let's rebuild the walls of Jerusalem. So, hindi niya maabot yung goal kung hindi niya gagawin yung mga steps kailangan para makarating doon. Di ba? So, anong prinsipyo ang matutunan natin dito? To achieve our goal, we must undertake the necessary steps in pursuing it. So, hindi tayo basta nangangarap lang na nakahiga. No? Kagaya ni Juan Tamad, hinihintay na bumagsak ang bayabas. Kundi gagawin natin ang kailangang mga dapat gawin, the steps necessary in order to reach our goal. So ano yung practice, ano yung application, ano yung challenge sa atin, no? We must be willing to undertake the necessary steps in order to achieve them. Kailangan gawin mo, yun kailangan mong gawin, no? Para makarating ka dun sa
o ma-achieve mo yung goal mo, ma-reach mo yung goal mo. Pangatlo, Nehemiah has committed to God the success to reach his goal. No? Pinagkatiwala niya sa Diyos, no, yung tagumpay para maabot niya ang kanyang goal. So saan natin makikita itong commitment na ito o yung pag-commit niya sa Diyos, no? Sa dalawang paraan. Number one, this is evidenced by his constant prayer to God. O, talagang makikita natin, ano? Madalas nananalangin si Nehemiah. Una, nung marinig niya ang problema, when he heard about the problem, sa chapter 1, 4 to 11, siya nanalangin. Number 2, when he was asked by the king about his plan. So bago siya sumagot, nag-pray pa rin siya. Humingi siya ng wisdom sa Panginoon. And number 3, when he was faced with a lot of pressures from his enemies. So yung mga panahon na may mga oppositions sa kanya, sa paggawa niya ng walls, ay nananalangin din siya. No? Okay, pangalawa, this is evidenced by his complete confidence in God. Hindi lang yung kanyang constant prayer, kundi yung kanyang complete confidence sa Panginoon. No? Yung pagtitiwala niya sa simula ay nasa Panginoon. Sabi sa Nehemiah chapter 2 verse 20, Then answered I them and said unto them, The God of heaven, He will prosper us. Therefore, we His servants will arise and build, but you have no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem. So may mga taong ginugulo siya. At ang kanyang sabi, the God of heaven, He will prosper us. Natin yung confidence niya sa Panginoon. So, prinsipyo na matututunan natin, we can never achieve our goal apart from God. Mahirap nating abutin ang ating goal nang wala ang Diyos. Ang tulong galing sa Panginoon. And ano yung practice? We need to entrust our goal to God. Ang ganda, no? So, pagkatapos mong tukuyin kung anong goal mo, no? At habang ikaw ay you're moving towards the achievement of your goal, you are constantly praying and putting your confidence in God. Pang-apat, Nehemiah has concentration or focus in achieving his goal. No? Kung babasahin natin ang buong kwento nito, makikita natin, no, maraming mga factors, no, that could have affected the concentration, ang focus ni Nehemiah para matapos niya ang kanyang goal. Number 1, the distractions from without. Ito yung distraction mula sa kanyang mga kaaway. No? Actually, 7 times ay ginulo siya at inabala siya ng kanyang mga kaaway, mga naiinggit sa kanya, no? Para itigil niya ang pag-rebuild ng walls of Jerusalem. At pangalawa, the distractions from within, mula sa kanyang mga fellow Jews, no? Kasi nung panahon na binubuo nila, they were building the walls of Jerusalem, ay may mga may mga kaya na mga kababayan nila ay nagpautang ng labis ang tubo, o tinatawag nating usury. No? Kaya nung marinig ito ni Nehemiah ay pinagalitan niya. Bakit? Mga kababayan natin yan ay pinatutubuan nyo ng malaki. No? Pero hindi pa rin yon nakagulo sa kanya. Tuloy pa rin. No? Ang kanyang efforts para ma-reach ang kanyang goal. Napakalaga yan. Lalo na kung ang goal natin sabihin natin mahalaga, malaki, ay talagang magkakaroon niya ng mga distractions, ano? Pero kagaya ng lagi kong sinasabi, tuloy lang. That's the only way we can reach the finish line if we will just continue, no? Or we let's stop to pursue our goal. So anong prinsipyo ang matututunan natin dito? To reach our goal, we need to have concentration in pursuing it. Tutok lang tayo doon sa ating goal. So anong practice? We must be fully concentrated on reaching our goal. Kaya yung mga mag-aaral na hindi nakakapagtapos, na-distract. Sa halip na bigyang focus ang pag-aaral,
mag-aral, kung ano-anong ginagawa, kaya hindi sila nakapagtapos. No? Panglima, Nehemiah has exerted much effort to achieve his goal. No? So Nehemiah worked hard in order to achieve his goal. Talagang tinrabaho niya, kinarir niya, no? Yung kanyang goal, yung pag-rebuild ng walls of Jerusalem. At ito'y makikita natin, una, during the onset stage, sa pasimula pa lamang, ay talagang ibinigay niya na yung best niya, no? Una, sa pananalangin. At yan ang pinakamahalaga, no? Pagpaplano. Sa Nehemiah chapter 2, verse 6. At hands-on siya, no? Personally, binisita niya ang site, tinignan niya. And prodding the people to join the project. No? Yung paano niya hinimok ang mga tao na sumama. And even during, no? Yun ang pangalawa, makikita natin, no? Not only on the onset stage, but even during the operational stage. At ito yung pinakamahalaga, no? Kapag yung nagsisimula ng gawin, yung mga bagay na dapat gawin para dun sa ma-reach natin ang ating goal. So during this stage, no? Nehemiah exerted much effort in guiding the people in their work. No? So imagine, no, napakaraming gumagawa, iba-ibang area nung wall, no? O yung walls na binibuild nila, no? Nakuha niya pang i-guides baybayan, no? Kahit yung sa mga panahon may threats sa mga gustong manggulo, no? Ay tuloy-tuloy pa rin ang effort niya, no? To encourage the people even during the time of persecution and difficulties. Kasi sa pag-achieve ng goal natin, kadalasan hindi naman tayo lang, hindi tayo nag-iisa, may mga kasama tayo na makakaambag doon sa pag-abot natin sa ating goal, no? Kaya mahalaga, no, na mag-exert tayo ng effort, personal effort, at effort din para yung mga makatutulong sa atin, ma-encourage natin na tumulong. So principle, to reach our goal, we must exert much effort in pursuing it. No? Kung talagang gusto natin at seryoso tayo, ma-achieve ang ating goal, kailangan we give our best. Practice, we must give our best in reaching our goal. No? O minsan, hindi natin binibigay ang best natin, naabot din naman natin yung goal, pero kulela tayo, parang gano'n, no? Kagaya ng mga mag-aaral, nakapasa rin nga naman, nakagraduate din naman, pero kumusta naman ang iyong mga grades, di ba? Siyempre gusto rin natin yung maabot natin yung goal natin na in an excellent way. No? Hindi naman yung basta na lang. Okay? And number 6, Nehemiah has sacrificed a lot to achieve his goal. Kasama ng effort ay yung sakripisyo. So makikita natin ang personal sacrifices na ginawa ni Nehemiah. Una, in leaving his work in the palace. Napakaganda ng trabaho, no, ni Nehemiah sa palasyo, sa hari, no, na kinainggitan ng marami at gusto nila doon, no, bagamat hindi naman madali rin yun, no, dahil ikaw muna ang titikim ng alak bago uminom ang hari. Paano kung may lason, ano? Di ikaw ang unang mamamatay. Pero it's a prestigious work, no, to be a cupbearer in the palace. It was a good and high-paying job, diba, sa palagay ko. But Nehemiah was willing to sacrifice all of those privileges in the palace to achieve his goal. Minsan kasi, no, gusto nating ma-achieve yung goal, pero hindi naman tayo willing mag-sacrifice. So, kadalasan hindi pwede yun, no? Kailangan may sakripisyo. At pagkatapos naman ng sakripisyo, at pagkatapos naman maabot mo yung goal mo, di na doon naman yung reward. Hindi naman laging hirap at sakripisyo yan, no? Pero kung gusto natin maabot ang ating goal, kadalasan kailangan natin ng sakripisyo, kagaya ng ginawa ni Nehemiah. Number 2, in leading the work to rebuild the walls. So, hindi lang yung iniwan niya yung palace para i-rebuild yung walls, no? Even during the time, no, yung pangunguna niya,
yung pag-encourage niya, lahat ginawa niya, no? Nasakripisyo, pera, siyempre, diba? Umalis siya doon sa work niya, panahon niya, yung effort niya, binigay niyang lahat. At, praise the Lord, it paid off. Natapos niya in 52 amazing days. Principle: to reach our goal, we must be ready to make sacrifices in pursuing it. At practice, we must be willing to sacrifice and take risk to reach our goal. So, alam ko, yung iba sa atin, no, nakaka-relate tayo dito, no, lalo na yung mga medyo may matured na, may mga marami ng karanasan, naranasan natin talaga itong bagay na ito, no? Pero sulit naman, sabi nga, it's worth the sacrifice na abutin ang iyong goal. Lastly, para makumpleto yung ating acrostic na success, Nehemiah has steadfast attitude in achieving his goal. Steadfast, no? Consistent. Tuloy-tuloy siya, no? Hindi siya tumigil, talagang tuloy-tuloy siya, no? Saan natin makikita itong steadfastness ni Nehemiah, no? Number one, Nehemiah's faithfulness in completing the work spite of opposition. Diyan kadalasan nasusubok tayo no? Yan yung mga obstacles along the way in our efforts to reach the goal, no? Maraming mga obstacles Pero magpapatuloy ba tayo? Yun ang sinasabing steadfastness. Tuloy-tuloy lang siya. Sabi sa Nehemiah chapter 6 verse 3, "And I sent messengers unto them saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease whilst I leave it and come down to you?" Ito ang sagot ni Nehemiah dun sa mga nagdi-distract sa kanya. Sabi niya, hindi ako pwedeng pumunta sa inyo. I'm doing a great work. Hindi ako pwedeng maabala. No? Bakit ako magpapaabala sa inyo? No? So, ganun din. No? Pwede natin kausapin yung mga, alam niyo, mga obstacles, hindrances, distractions sa ating buhay. At tayo ay tuloy-tuloy lang, no? Para maabot natin ang ating goal. May nga nagsabi nga na siyempre mas maganda yung naunang hirap bago ang sarap. Ang ligaya, di ba? Gano'n naman talaga yun, no? Yung iba, inuuna yung ligaya, kaya sa bandang uli, hindi, walang nangyari, no? Sa effort nila. Pangalawa, Nehemiah could not have seen his goal fulfilled if he did not continue and allowed himself to be affected by his adversaries. Yan, no? So, huwag natin i-allow, no, yung mga obstacles na mahadlangan tayo. Kundi tayo ay magpatuloy. Let's be steadfast so that we can reach our goal. So, Nehemiah was a man who set a goal in his life and was able to reach it. Yan ang gusto nating gayahin kay Nehemiah, no? Meron siyang goal at ito'y naabot niya. No? So, sa mga magtatapos ngayong buwan na ito, sa ating mga mag-aaral dyan, congratulations. Yung mga hindi pa, tuloy-tuloy lang. At sa atin naman, na marahil ang challenge na natin ay pamilya, trabaho, lalo na sa ating spiritual life, no? Meron tayong mga goals na siniset, no? Natutunan natin itong mga principles na ito, itong mga secrets, so that we can reach our goal. No? Minsan ang goal ay merong short term, mid term, long term, no? Pero alinman to, ay ito pa rin ang mga prinsipyo na kailangan nating i-apply sa ating buhay. So, ang 7 sikreto ni Nehemiah, paano niya naabot ang kanyang goal at siya ay naranasan niya yung true success. So, nandiyan sa ating screen, ulitin lang natin, let's review before we finally pray. No? Sabi diyan, kailangan merong specific goal to reach. Ang challenge ay determine what your goal is. Bago ka magsimula, ay kailangan alam mo talaga kung ano ang gusto mo. No? May mga nag-aaral na along the way, ay hindi pala yun ang course niya, ganito.
Okay din naman yun, no? Kaysa naman tapusin mo kung ayaw mo. Pero mas maganda sa simula pa lang, alam mo na ang goal mo, di ba? Number 2, kailangan, no? Kagaya ni Nehemiah, he has undertaken the necessary steps to reach his goal. Challenge. Do the steps that your goal requires. Kailangan gawin ang dapat gawin. Number 3, committed. Nehemiah was committed to God, no? The reaching of his goal. Challenge, depend on the Lord for reaching your goal. Magtiwala tayo sa Panginoon, tayo tumigil sa pananalangin. Fourth one is concentration on reaching his goal. Kailangan natin ang focus, challenge, direct your attention to reaching your goal. E, exerted his best effort in reaching his goal. Challenge, be diligent, maging masipag in your effort to reach your goal. S, Nehemiah sacrificed a lot to reach his goal. Challenge, deny self from anything that will stop you from your goal. Konting sakripisyo lang naman yan. It's worth it, no? Pag na-reach natin ang ating goal. And lastly, steadfastness to reach his goal. Challenge, be determined to accomplish your goal no matter what. Lalo na kung ang goal na ito ay kalooban ng Diyos, makapagbibigay lugod sa Diyos, papatibay sa ating pananampalataya, at magiging pagpapala sa iba na makakakita sa atin. So tayo manalangin. Diyos naming Amang Banal, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay ni Nehemiah, sa halimbawa ni Nehemiah. Lahat naman po kami naghahangad na kung ano man yung layunin namin, na alam naman namin hindi masama, hindi lamang naman pansarili, kundi para rin sa aming mga mahal sa buhay, para din sa aming spiritual na pamumuhay, para sa kaluwalhatian mo rin at inyong kaharian, Lord. Ay nawa, itong mga napag-aralan naming mga sekreto ni Nehemiah ay magawa rin po namin sa aming buhay. Tulungan mo po kami. Kung sakali sa ngayon, may mga short-term goals po kami na nais namin gawin, na baka kami nadi-discourage na o gusto na namin itigil, Lord, encourage us na magpatuloy kami because everything, our sacrifices, efforts, and everything that we do are all worth it kapag naabot namin yung goal namin. Salamat po sa inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen and amen.